Ang tunay na lingkod bayan ay hindi nasusukat sa salita lamang, kundi sa kanilang gawa at matibay na paninindigan sa kapakanan ng mamamayan. Narito ang 8 pangunahing katangian ng isang lider na tunay na naglilingkod sa bayan. 1. Nakikilahok sa tunay na konsultasyon at regular na pagbisita sa komunidad. Madalas at makabuluhang bumibisita hindi para sa pampulitikang palabas, kundi upang tugunan ang totoong suliranin ng mamamayan. Nakikipagtulungan sa mga lokal na lider at organisasyon upang makabuo ng pangmatagalang solusyon. Hindi lang sila dumadalaw tuwing eleksyon. Nakikinig, kumikilos, at may tunay na malasakit. Ikadalawang epektibong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya para sa sektor na nauunawaan ang lawak ng pamamahala at aktibong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sinisigurong magkakaugnay at epektibo ang mga programa ng gobyerno para sa kabuuang suporta sa mamamayan. Ipinaglalaban ang mga programang may sapat na pondo upang matugunan ang pangangailangan ng sektor. Hindi sila nagtatrabaho ng mag-isa, sinisigurong may konkretong solusyon sa bawat ahensya. 3. May malalim na pag-unawa at pagdamay sa pangangailangan ng mamamayan. Naiintindihan ang iba't ibang hamon na kinakaharap ng mga katutubo, magsasaka, manggagawa, at iba pang marginalized na sektor. Ipinaglalaban ang mga programang nagpapalakas sa ekonomiya, nagpapabuti sa edukasyon at kalusugan, at nagpapanatili ng kultura. Gumagamit ng datos at pakikilahok ng komunidad upang matukoy at maipatupad ang epektibong solusyon. Nauunawaan nila ang hirap ng mamamayan, kaya tunay ang kanilang mga programa. Ikaapat na isinusulong ang 3 R: resilience, relevance, at responsiveness. Resilient. Pinalalakas ang kakayahan ng komunidad na harapin ang krisis mula sa kalamidad hanggang sa panlipunang hamon. Relevant. Kinikilala at pinalalakas ang halaga ng iba't ibang sektor sa pag-unlad ng bansa at kultura. Responsive, sinisigurong direkta at epektibong naipapakinabang ng komunidad ang mga programa ng gobyerno para sa kapayapaan at kaunlaran. Nagpapalakas sila ng matatag at empowered na komunidad, handa sa anumang hamon. 5. May matino at tapat na pamamahala sa pondo ng gobyerno. Sinisigurong nagagamit ang pondo ng gobyerno sa mga programang may direktang benepisyo sa mamamayan. Tinitiyak ang transparency sa paggastos upang maiwasan ang korupsyon at kapabayaan. Inilalaan ang pondo sa kabuhayan, serbisyong panlipunan at infrastruktura na nagpapalakas sa komunidad, hindi sa pansariling interes. Walang sayang na pondo, walang labis na gastos, walang korupsyon, tapat na serbisyo lamang. Ika-6 na isinusulong ang makabuluhang batas para sa kapakanan ng mamamayan aktibong sumusuporta at nagsusulong ng mga batas na nagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng mga nasa laylayan. Pinalalakas ang mga pulisiya sa karapatan sa lupa, pangangalaga ng kultura, proteksyon ng mga manggagawa, at akses sa pangunahing serbisyo. Sinisigurong ang mga batas ay hindi lamang formalidad, kundi may konkretong benepisyo para sa mamamayan. Hindi lang sila gumagawa ng batas, sinisigurong ito ay tunay na kapaki-pakinabang. Makabayan at may malasakit sa bayan, may matibay na pagmamahal sa Diyos, bayan at mamamayan. Inuuna ang interes ng bansa kaysa sa dayuhang impluensya. Ipinagtatanggol ang likas na yaman, kultura at pambansang identidad para sa susunod na henerasyon. Higit sa lahat, sila ay makabayan, hindi naghahanap ng kapangyarihan kundi naglilingkod ng tapat sa bayan. Matatag sa paninindigan at hindi ikinukompromiso ang prinsipyo para sa sariling kapakinabangan. Tumututol sa suhulan, iligal na kasunduan at anumang anyo ng korupsyon. Namumuno sa pamamagitan ng halimbawa, hinuhubog ang iba upang